Muli po mga kaibigan, sa oras na ito, atin pong ipagpatuloy yung ating pag-aaral tungkol po sa salita ng Diyos. Katulad po sa ating sinasabi sa mga nakaraang pag-aaral, na napag-aralan natin yung mga 6 na iglesia dyan po sa Asia Minor, na ngayon na po ay, sa ngayon ay Turkey na, no, mga kapatid. So sa 6 na iglesia na atin pong napag-aralan, marami po tayong natutunan, marami po tayong nakitang pagkakamali o kahinaan ng bawat iglesia. Pero kung napansin po ninyo, kung kayo po'y nakatutok, doon po sa ating napag-aralan na 6 na iglesia, 2 dito yung matuwid, lubos na matuwid sa harapan ng Diyos. Bagamat matuwid po, hindi sila nakakaligtas sa mga pagsubok. Kaya doon po nakita ng Diyos ang kanilang katuwidan o katwiran. Yung lugar po ng Smyrna at saka yung nakaraan nating episode, ito yung 2 mabuti sa paningin ng Diyos. Pero nakakaranas pa rin sila ng mga pagsubok, no? Na yung pagsubok na kanilang nararanasan at dumating sa kanilang pananampalataya, yun po ang nagbigay sa kanila ng grado kung ano po ang kanilang uring pananampalataya sa harapan ng Diyos. Hindi katulad sa Efeso na mayroon pong nakita ng Diyos sa kanila na kahinaan, bagamat nananatili sila sa matibay at matatag na aral ng Diyos, pero lumamig yung kanilang pananampalataya. Sa oras na ito, mga kaibigan, dadako na po tayo dito po sa ating huling pag-aaralang iglesia sa Asia Minor, na ngayon ay Turkey. Dito po sa 14, ito po yung iglesia sa Laodicea. Ganito po ang sabi dito sa 14. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo ano yung mga bagay na yon. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Yung kahalintulad na salitang siya nawa ay katumbas ng amen. Yung ibig sabihin ng amen ay pagsasang-ayon, no? Doon sa sinasabi nila sa iyo kapag katulad yung manalangin ka, pag mayroong nakakarinig sa iyo, napapakinggan nila yung panalangin mo, and then sabi nila ay sumagot sila, amen. Amen po. Ibig sabihin, yung panalangin mo, sinasang-ayunan niya. So, ang ibig sabihin ng siya nawa ay katumbas ng amen. Ito po ay pagpapakita ng pagpapakumbaba, pagrespeto o pagsang-ayon, pag-amyenda doon po sa iyong napapakinggan tungkol po sa salita ng Diyos. Kaya kung meron kayong napapakinggang aral ng isang mangangaral at sinabi mo, amen, ibig sabihin, sumasang-ayon ka doon sa kanyang sinasabi. So, ang punto rito, si Kristo po ay tinatawag na siya nawa. Dahil si Kristo po ay, siya po yung ating modelo na talagang meron po siyang pagpapakumbaba, pagpapasubmit, submit sa kadakilaan ng kanyang ama, na dapat natin matutunan at meron din sa atin. Kasi ayon po dito sa libro po ng Filipos, kung atin pong babasahin yung sinabi ni Apostol Pablo sa chapter 2, dito sa verse 5, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Bilang mananampalataya,
sabi ni Apostol Pablo, kailangan magkaroon din tayo kung ano yung mga karakter o pag-iisip ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba yung karakter ng ating Panginoong Jesucristo na ibig ni Apostol Pablo na meron din sa atin? Dito sa 6, na siya, si Kristo, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Nagpakababa siya, no? Nagpakababa sa harapan ng Diyos at siya'y nagpailalim sa kapangyarihan ng kanyang ama. Hindi niya ipinantay ang kanyang sarili, hinubad niya yung pagkapantay niya sa Diyos. Naibig din ng Diyos na kahit gaano kayaman, kahit gaano kabantog, no? Gaano man karami ang pag-aari mo, kung ikaw ay Kristiyano at tagasunod ni Kristo, matuwid lamang po na ikaw ay magpakababa at hindi nagmamataas. Sapagkat si Kristo man ay galing sa itaas, sa langit, anak ng Diyos ng kataas-taasan, pero hindi niya kinuha, hindi niya ipinagmalaki, kundi siya po ay nagpakababa sa nakatulad ng alipin, nakitulad sa tao, mga kaibigan. Ngayon, itong salitang minsan na nalilito po ng ibang mga tao, mga kaibigan, katulad itong sinabi dito na ang saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Sa mga ibang tao, mga kaibigan, gaya ng Arianism, yung Arianism, naniniwala sila na si Kristo po ay nilalang ng Diyos. Siya yung kauna-unahang nilalang ng Diyos. Pero, hindi po totoo yon. Hindi po totoo na si Kristo ay nilalang ng Diyos. Kundi si Kristo ang una sa lahat ng mga nilalang. Ibig sabihin, nauna siya. Parang ganito. Ang Ama po, ang siyang walang pasimula, nanganak po siya, yun po si Kristo. Nanganak po siya, yun po si Kristo. And then dahil kay Kristo, ang lahat ng mga bagay na ay nilalang dahil sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, mga kapatid, si Kristo po ang nauna sa lahat ng mga nilalang, pero hindi siya nilalang ng Diyos, kundi anak siya ng Diyos. No? Meron pong katangian si Kristo na katangian din ng Diyos. Gaya halimbawa ang Diyos po ay nalalaman niya lahat ng mga bagay. Ganun din ang ating Panginoong Jesucristo, nababasa niya o nalalaman niya rin yung nilalaman ng puso ng tao. Alam niya yung ugali ng tao. Dito sa 15 hanggang 17, ganito po kung ilarawan ng ating Panginoong Jesucristo ang iglesia doon po sa Laodicea. Nalalaman ko, sabi niya, ang inyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. So alam ni Kristo yung alam niya kung ano yung sitwasyon, ano yung klaseng pananampalataya meron dito sa Laodicea, mga kaibigan. Alam ni Kristo po yon. Kung si Kristo po ay hindi Diyos, gaya sa sinasabi ng mga ating kaibigan na iglesia ni Kristo, paano niya nalaman, paano niya alam yung puso ng mga taga-Laodicea na sila po ay hindi malamig at hindi rin mainit. Kumbaga, alam niya kung ano pong klaseng pananampalataya meron ang tao. Na yan po ay hindi kaya ng tao, mga kaibigan. Pero si Kristo, alam niya
Kasi nagpapakita po na hindi po siya tao. Sa 16, sabi dito, kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Alam nyo mga kaibigan, yung salitang pagsuka ay isang bagay na pag-reject mula sa kalooban mo, sa loob ng tiyan, sa loob ng katawan mo, isinusuka mo, ibig sabihin, hindi karapat dapat malagay doon sa loob ng katawan mo, hindi tinatanggap. Ng alin? Hindi tinatanggap ng sikmura mo, kaya naisusuka mo. Ganun po kung ihalin tulad o ilalarawan ni Kristo ang iglesia sa Laodicea. Bakit po? Kasi hindi sila mainit at hindi rin sila malamig, kundi sila po ay lukewarm o maligamgam, malahininga, sabi po ng talata. Hindi po ma-absorb, hindi matanggap ng Panginoong Hesukristo yung kalagayan ng mga taga-Laodicea. Kaya sabi niya, isusuka kita. Masakit na salita, ngunit yun po ang katotohanan na nararamdaman ng Diyos o ng ating Panginoong Hesukristo sa iglesia sa Laodicea. 17. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Ang iglesia sa Laodicea, mga kaibigan, ayon po sa kaunting impormasyon na nakalap natin, kaunting impormasyon na background ng lungsod ng Laodicea. Yung Laodicea po, mga kaibigan at mga kapatid, isang lugar po na kung saan ay mayaman. Mayaman na lungsod. Maraming pag-aari, maraming mga trabaho ang lugar na iyan, mga kapatid, lungsod ng Laodicea. Bakit naging ganon, mga kaibigan? Ito po, mga kapatid at mga kababayan, ang lugar ng Laodicea po, ayon po dito sa historical background, ang Laodicea ay isang sinaunang lungsod sa Asia Minor na ngayon po ay Turkey, sabi po dito. Ito po ay itinatag noong 260 BC sa pamamagitan ni Antiochus II na nagpangalang dito sa kanyang asawang si Laodice o Laodice. Ewan ko kung paano basahin yung pangalan niya, no? Pero yung asawa ni Antiochus II, nagngangalang Laodice, kaya yung lungsod ng Laodicea ay sa kanyang asawa nang galing yung idea na Laodicea. Nang ibig sabihin ng Laodicea, mga kaibigan, ay mayaman. Mayaman na lungsod at ito'y naging matatag. Bagamat nagkaroon ng panahon na ito po ay nasira, naguho, pero dahil sa kanyang kayamanan ay naitatag niyang muli. Inalokan po ng Roman Empire para maitatag muli, pero hindi nila kinailangan ang tulong ng Roman Empire, kundi ipinagmalaki nila na sila po ay kaya nilang itatag ang Laodicea kahit walang tumulong o tutulong sa kanila. Ibig sabihin, magaling po ang mga tao dito kung paano po mabuhay ng marangya. Magaling sila sa business, magaling sila sa paggawa ng mga tela, mga kaibigan, mga kababayan, produkto ng mga tela, yung mga sikat na tela,
Diyan po nanggagaling sa lungsod ng Laodicea, no? Mga kaibigan at mga kapatid. So, walang tumulong sa kanila sa trahedya na naganap diyan po sa Laodicea. Wala silang ni piso na tinanggap sa ibang mga lungsod para maitatag muli, kundi sila nakaya nila, mga kapatid, dahil mayaman po ang mga tao riyan. Ganon din yung iglesia sa Laodicea, mayaman din sila. Mayaman din sila sa pag-aari, sa yung mga financial, mga kaibigan. No? Kaya, dito sa 17, ulitin ko lamang pong basahin. Sabi po dito, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan. So, yung lungsod ng Laodicea, mga kapatid, or yung iglesia sa Laodicea, yung mga miyembro po doon, mga mayayaman na tao, sikat na tao, mga edukado, mga kapatid, yung mga miyembro po doon, no? Mga sikat sila, mayayaman sila, marami silang pag-aari. Pero sa tingin ng Diyos sa kanila, bagamat mayaman sila sa material na bagay, sabi dito, at hindi mo nalalaman, sabi ng Panginoon, ikaw ang Aba. Bagamat mayaman po sila, pero sa paningin ng Diyos, ay kaawa-awa lamang po sila. At maranita, at dukha, at bulag, at hubad. Bakit ganon, mga kapatid? Kasi, ang Diyos po, tumitingin hindi sa kayamanan ng tao o hindi sa material na bagay. Kapag ikaw ay sumamba, maglingkod sa Diyos, sa pamamagitan ng kayamanan, gamitin mo ang iyong kayamanan, ay hindi po ganon. Ang Diyos ay hindi po nalalagayan. Ano ba tawag doon? Yung kung sa gobyerno o sa politiko ay tinatapalan yung judge para manalo, parang ganon. Ang Diyos po hindi ganon. Hindi tumitingin doon sa kayamanan, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi niya kailangan para tapalan. Maraming ganun po kasi. Yun po yung naging sakit ng mga mayayamang miyembro. Na akala nila kapag sila po ay maraming na-donate o mga donasyon, para bagang mataas na sila sa paningin ng Diyos. Ay hindi po, mga kapatid. Dahil sa lugar o lungsod ng Laodicea, bagamat mayaman, sa pera, sa pag-aari, sa material na bagay, kaya nilang ibigay kahit anong kaganda ng kapilya, sasakyan o anuman, pero hindi binibilang ng Diyos dahil ang tinitignan ng Diyos yung katapatan mo. Mayaman ang Laodicea, pero yung kanilang puso naman ay nahuhumaling sila sa kayamanan. Dito po sa Lucas, ganito kung ilarawan ni Kristo ang mga taong nakatanggap ng aral sa Lucas 8, mas maganda, basahin natin mga kaibigan. Dito sa 7, ganito ang sabi ni Kristo. At ang iba'y nahulog sa mga dawagan at tumubong kasama ang mga dawag at yaoy ininis. Ito po yung talinghaga na ginamit ni Kristo para ipaliwanag ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Na yung salita ng Diyos inihalin tulad sa binhi. At yung lupa na pinagtamnan ng salita ng Diyos, inihalin tulad ng Diyos o ni Kristo yung puso kung gaano niya tinanggap ang salita ng Diyos. May mga nahulog na binhi sa lupa na tumubo daw, ngunit tumubo din ang mga dawag.
Yung mga dawag po ay yung mga damo, no? Na kayang unahan ng mga binihi. Ipinaliwanag po ni Kristo yan sa 14. Sabi po dito, at ang nangahulog sa dawagan ay ito ang nangakinig at samantalang sila'y nagsisiyaon sa kanilang lakad ay ininis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. Ganyan po ang iglesia sa Laodicea, na kung saan nung nakarinig sila ng aral, mga kaibigan at mga kapatid, ang problema lang, nung nakarinig sila ng aral at sila yumaon, tumubo rin doon sa puso nila, tumubo rin ang mga dawagan o dawag. Na yun po yung nag-uumapaw sa kanilang buhay. Mas matimbang po sa kanila yung kayamanan at yung kalayawan sa buhay na ito. Kaya yung salita na kanilang napakinggan, hindi nagbunga. Walang naibunga. Katulad ng mga trigo o yung mga palay, na kapag nagtanim ka ng palay at tumubo rin ng mga damo, at mas malaki pa yung damo, yung palay po ay magiging inutil. Hindi po makapagbunga ng mabuti. Ganun po kung ilarawan ng Diyos ang iglesia sa Laodicea, mga kaibigan. No? Ganyan po kung ilarawan niya na mas matimbang sa kanila yung pagsusumakit sa buhay na ito kaysa yung pagsusumakit sa buhay sa langit. Minsan nasabi po ni Kristo dito po sa libro po ng Mateo sa 6, dito po sa versikulo 19, sabi niya, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nangaghuhukay ng at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Yung mga iniipon natin mga kayamanan ay magiging walang kwenta po yan dahil naiiwan din natin pagka namatay tayo, mga kaibigan. Kaya ang gusto po ng Panginoong Jesucristo na atin pong ipunin, dito sa 20, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nangahuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. So yung kayamanan na ibig po ng Panginoon na atin pong ipunin ay yung mga bagay na kayamanan sa langit. Kasi alam po ng ating Panginoong Jesucristo na yung mga bagay na nakikita na ating iniipon dito sa lupa ay nawawala. Pinatunayan po yan ni Apostol Pablo dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Samantalang kami, sabi ni Apostol Pablo, ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita. Bakit po? Kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita, sabi ni Apostol Pablo, ay may katapusan. Datapot ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. So, ang ibig po ng Biblia, kung tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos at interesadong sumunod, ang isa sa pinapaipon ng Panginoong Jesucristo na dapat bigyan natin ng kahalagaan ay yun pong mga sa kayamanan sa langit. Hindi po yung kayamanan sa lupa. Yung kayamanan kasi, pag-iipon kasi ng kayamanan sa lupa, kapag meron kang naipon, meron kang pera, ay ipinagdadamot mo. Sa makatuwid, hindi ka nagbibigay o hindi ka tumutulong.
Dahil ipon ka ng ipon. Kung paano po makapag-ipon ng kayamanan sa langit, kailangan kung meron kang pwedeng itulong mo sa nangangailangan para yung kayamanan na maitutulong mo doon sa nangangailangan, magiging kayamanan mo sa langit. Ganun po kung mag-ipon ng kayamanan sa langit. Na yun ay wala sa mga taga-Laodicea, mga kaibigan. Kaya, ang Laodicea po ay nananatiling lukewarm o hindi mainit at hindi rin malamig. Ang ibig sabihin kasi ng Diyos, dapat mainit ka sa pagsamba at malamig ka sa mga gawain panlupa. No? Malamig ka sa mga kalayawan. Kundi mainit ka sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang ibig po ng ating Panginoong Hesukristo na ipunto at ipaalam sa lungsod ng Laodicea, mga kababayan. Na ito ay inilalarawan niya sa mga iglesia ngayon na kung saan ang mga iglesia ngayon maraming ganon. Maraming mga mayayaman, mga edukadong mga miyembro po, mga kaibigan, ngunit nagtitiwala sila doon sa kanilang kayamanan at nakukuha pa nila minsan malaki, magmataas sa mga tao. Yan, nagtitiwala sila doon sa kanilang kayamanan. Kaya ang payo po ng ating Panginoong Hesukristo dito sa 18, ipinapayo ko sa inyo, sabi niya, sa mga ganong klaseng iglesia, ganong klaseng tao na mananampalataya, na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng puputing damit upang iyong maisuot at upang wag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran at ng pangpahid sa mata na ipahid sa inyong mga mata upang ikaw ay makakita. So, yun po yung payo niya. Bumili ka ng gintong dalisay, dinalisay sa apoy. Yun po yung mga gawang mabuti, mga kaibigan, na subok sa pamamagitan ng mga paglilingkod mo, dumanas ka man ng malaking pagsubok, ngunit nananatili kang matatag sa pananampalataya mo, katulad sa iglesia sa Philadelphia, malaginto sa paningin ng Diyos yung ganung klaseng pananampalataya, no? At mag-ipon ka, sabi ng mga mapuputing damit para mayroon kang maisuot. Yung puting damit po na tinutukoy, mga kaibigan, ayon po sa Revelation chapter 19, dito po sa verse 8, ganito po ang sinasabi. At sa kanya'y ipinagkaloob na damtan ang kaniyang sarili ng mahahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. So, yun pong damit o isusuot ng mga Kristiyano doon po sa langit, mga kaibigan, ay sumisimbolo sa mga gawang mabuti, gawang matuwid, no? Mga kaibigan at mga kababayan. So, yan po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ang lahat, sabi dito sa 19, lahat kong inibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Yun ang sabi niya. Kumbaga, itong sulat sa Laodicea ng ating Panginoong Hesukristo, ito po yung final o last warning para sa kanila. Na dapat po, sa atin naman, binibigyan din natin, tayo ng Panginoon, na warning. Ito yung nagiging salamin natin. Salamin natin na kung ganito po ang ating sitwasyon, naway makita natin yung ating
ating sarili sa lungsod o sa iglesia sa Laodicea. Narito ako'y nakatayo sa pintuan, sabi ni Kristo, tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbubukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. So, kumakatok siya sa huling pagkakataon, kumakatok si Kristo sa puso ng mga tao na kung saan ang sino mang magbubukas, sabi, papasok ako sa kanila. May sinabi po dito sa libro po ng Juan, si Kristo po ang pastor na gustong pumasok doon sa loob. Sabi po dito sa Kapitulo 10, sa versikulo 3, ganito ang sinasabi. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Si Kristo po ay kumakatok sa pintuan at binubuksan siya ng bantay pinto. Sino po yung nagbabantay ng pinto ng puso mo? Walang iba kundi ikaw. Kapag binuksan mo si Kristo, papasok siya sa iyo at mula doon kung saan ka nakakulong, ilalabas ka niya. Nakulong ka ba sa pagpapayaman? Nakulong ka ba sa kalayawan? Nakulong ka ba sa pagsusumakit sa buhay na ito? Kung papasukin mo si Kristo sa huling pagkakataon, ilalabas ka doon at gagawin kang tapat na iglesia ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya dapat po mga kaibigan ay diringgin ng tao ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo sa huling pagkakataon. No? Sa 21 sabi dito, ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay, sabi niya, at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kung may pakinig ka, pakinggan mo yung panawagan ni Kristo, buksan mo ang pintuan ng iyong puso. Papasukin mo para ilabas ka kung saan ka nabilanggo. Maraming salamat po mga kaibigan. Sana'y magbigay sa atin ng babala ang 7 iglesia na ating napag-aralan. Maganda po mga kaibigan kung umpisahan nyo sa unang iglesia na atin pong napag-aralan, sunod-sunod. Pakinggan nyo sunod-sunod para mapicture po ninyo kung ano po yung kalagayan natin bilang isang Kristiyano sa harapan ng Diyos. Ito yung mga naglalarawan sa atin ngayon. Kasi yung mga iglesia na ito, mga kaibigan, ay hindi na po umiiral. Kung bakit lamang po naisulat para maging salamin sa atin, maging halimbawa sa atin, para hindi po tayo maitulad sa kanila. May sinasabi po dito sa libro po ng Hebreo, Kapitulo 4 sa versikulo 1, ganito ang sinasabi, mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingaan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging katulad sa dinakaabot niyaon. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. So, ito nagbibigay ng babala sa atin na baka sakali kung hindi tayo makinig sa huling panawagan ng Panginoong Jesucristo, matulad tayo doon sa mga
nakaraang iglesia o sa nakaraang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. So, alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, mahalaga po na atin pong binabasa ang Book of Revelation. Kasi ito yung huling libro na nagbigay babala sa atin. Kaya nga sabi niya doon sa chapter 1 ng Revelation sa verse 3, mapalad ang bumabasa at nakikinig at tumutupad ng mga sinasabi ng hula sapagkat malapit na ang panahon. Malapit na tayo mga kaibigan sa dulo. Kung hindi man natin maabot, kung matagal pa man yung panahon ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, pero yung buhay mo, ikaw na nanunood, ikaw na nakikinig, malapit ka na sa kabaong. Sa ngayon ay pagbigyan mo ng kaunting pagbukas sa iyong puso at dinggin mo ang tinig ng Diyos na kung ano yung ibinubulong niya sa puso mo. Maawa ka sa sarili mo. Ang Diyos ay naaawa dun sa taong nagpapasubmit sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway nagbigay po ito ng aral at babala sa atin. Ipagpatuloy po natin ang pag-aaral sa libro po ng Revelation sa susunod na naman po mga kaibigan. Hanggang sa muli po dito sa ating programang Expose the Truth.